Muling binanatan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang mga grupong tumutuligsa sa panukalang confidential funds para sa Office of the Vice President at DepEd. Sa isang opisyal na payag, direktang pinangalanan ni VP Sara sina ACT Teacher Party List Representative Franz Castro at Senator Risa Hontiveros sa pagkwestiyon ng mga ito sa hinihiling na confidential funds ng OVP at DepEd. Ayon kay VP Sara Duterte na hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na ebidensyang mga ito upang patunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Dahil dito, bumuelta naman si Senator Risa Hontiveros na aniya trabaho lang, walang drama. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng BNB at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo, at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. And we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung lie, the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon Nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para in the end yung hindi totoo maging totoo
sa utak ng mga tao. Naantay ko hanggang ngayon. Araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Bloc. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, oh, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang 1 buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun.